Isang magandang araw po sa ating lahat and welcome once again. And I am glad that we are together here kahit online or if you are sa mga daughter churches natin experiencing the watch party there. Maraming salamat po for coming. Those who are joining us via Zoom or social media, thank you so much for joining us today. And of course, sa inyong pag-join today, it's going to be a life-changing experience for all of us. So patuloy pa rin po tayo. We are on the third Sunday for our series on the fruitful Christian life. At pag-uusapan po natin sa araw na ito is pruning for growth, how God shapes and molds us in a way that we will become better people, ika nga. So, pagpatuloy po natin, napakaganda pong usapan natin itong verse na to. John 15:1-4, Amplified Version. If you can stand up with me as you read the scriptures, that will be awesome. Kung appropriate po sa inyong lugar. Of course, kung ikaw ay nasa jeep, huwag ka naman tumayo dyan, of course. Basahin po natin sabay-sabay. I am the true vine, and my Father is the vine dresser. Every branch in me that does not bear fruit, he takes away. And every branch that continues to bear fruit, he repeatedly prunes so that it will bear more fruit, even richer and finer fruit. You are already clean because of the word which I have given you, the teachings which I have discussed with you. Remain in me, and I will remain in you. Just as no branch can bear fruit by itself without remaining in the vine, neither can you bear fruit, producing evidence of your faith unless you remain in me. Napaka-importante po na mabigyan natin ng emphasis yung bagay sa pruning dyan. Sabi po ng Panginoon, napakaganda. No? I am the true vine and the Father is the vine dresser. At ang sabi niya, lahat ng mga hindi namumunga na branches, the Lord takes away. At yung mga namumunga and continues to bear fruit, ang ginagawa niya repeatedly prunes. So ano ba yung pruning dito po sa bahay natin? Meron po kasi kaming meron kaming grape vine. So nakita po namin talaga by experience kung bakit napaka-importante ng pruning. So, anong ginagawa po pag pruning? So, makikita niyo po may tumutubo na o patubo pa lang tapos mayroong mga patay na mga leaf or yung mga ano na para mga branches na hindi na maganda, ginugupit tinatanggal po namin yan. So, yung unproductive parts nung vine, tinatanggal natin para yung enerhiya, yung nutrients noong nangangailangan na maayos na branch will have more energy, will have more nutrients for healthy growth. So napaka-importante po nung bagay na yun. Minsan po kasi kapag yung sinag ng araw, natatakpan ng mga leaf na hindi na siya maayos, yung mga medyo nagwe-wither na o let's say yung mga brittle na branch, ginugupit po namin yun. At makikita niyo po talaga, ibang-iba yung paglago noong prutas. Kapag natanggal mo itong mga bagay na to kasi magpa-pump siya ng nutrients. Yung nutrients hindi mapupunta o mawi-waste doon sa mga wala ng silbi na leaf o portion ng mga branches. Kaya napakaganda po ng bagay na yan. So ito po yung paraan ng Panginoon para lahat ng mga enerhiya natin, yung nutrients na galing sa salita ng Diyos niya, tinatanggal po ang lahat ng mga hadlang para tayo ay lumago, para hindi mapunta yung enerhiya natin sa mga walang kakwenta-kwentang bagay. Para yung enerhiya natin, yung nutrients that comes from the Word, yung lakas ng katawan natin, nakaumang to sa mga bagay na makabuluhan at makapangyarihan. So yun po yung pagkakaiba pag nagpo-prune ka ng iyong vineyard. Ganun din po tayo. 'Di ba? Minsan ang dami pong umaagaw sa atensyon natin, umaagaw sa ating lakas. Ang dami pong umaagaw sa sa kapayapaan natin o di kaya umaagaw sa oras natin. So, ang ginagawa po ng Panginoon diyan, tinatanggal niya, nililinis niya, pinu-prune niya ang ating buhay para walang maging hindrance sa spiritual growth. So let's say, ang branch na yan symbolizes sin or yung let's say yung leaf symbolizes sin. Halimbawa, kasinungalingan yan. O di kaya meron tayong emotional adultery na ginagawa na hindi natin kinakausap ang spouse natin with regards to our emotional issues. Ibang tao kinakausap natin, gugupitin ng Panginoon yan, lilinisin tayo para hindi tayo mangalunya, para hindi tayo magkasala, para hindi tayo magsinungaling,
para hindi tayo mag-aksaya ng panahon. So let's say yung branch na yan, no, ito yung ano, no, hindi mo ginagamit ng tama yung oras mo, kailangan gupitin yan, kailangan tanggalin yan para ang paggamit ng oras natin napaaganda. Ang galing po ng sinabi ni Jesus Christ dito kasi vivid po sa imahinasyon ng mga taong nakakatanggap ng mensaheng ito kung ano yung sinasabi niya. Remember, during that time, the Israelites, ang Israel was a predominantly agriculture nature. So, ang nangyayari po dito, kapag ito po ang nangyari sa atin, yung harvest sa atin, nagiging rich. So, nagiging rich ang ating truth, nagiging rich ang ating mind, nagiging rich ang ating heart, nagiging rich ang ating bibig. So, yung mga lumalabas sa ating bibig, ito yung mga gentle answer that turns away wrath, di ba? Yung tenga natin, when it becomes richer, it wants to listen more than, retaliate or speak. So, ang ganda po ng balance. So, our lives become richer. Our lives become, ika nga, a bowl of gratitude and thankfulness. Yun po yung nangyayari sa atin dahil natatanggal yung mga ingratitude, natatanggal yung pagkataranta, natatanggal yung pag-aalala, natatanggal yung takot. So that's how beautiful ang sinasabi ng Panginoon siya. So the Lord prunes us. And pruning, it's part of discipline. Anything that hinders our spiritual growth, tinatanggal ng Panginoon yan. At napansin po namin kasi habang tinatanggal po namin yung mga branches na hindi na maganda, o di kaya yung branches na ano, no, wala na, may branch, pero walang tumutubo. Tanggalin namin yung branch na malilipat yung nutrients doon sa branch na may tumutubo na ano, no, grapes. Napansin namin na ano, sumisigla yung itsura noong ano ng prutas at nagiging mas ano no mas maganda yung itsura ng mga branches. So nagiging healthier siya. Ganun po ang Panginoon. Sobrang mahal tayo ni Hesukristo na gusto niya malusog tayo. Malusog ang ating isipan, malusog ang ating katawan, malusog ang ating emosyon, malusog ang ating relasyon, malusog ang ating ang ating talino, malusog ang ating bulsa, malusog ang ating material assets because God wants us to experience that. Sabi po ng Panginoon sa John chapter 10 verse 10, the thief, the devil, comes to steal, kill, and destroy. But I have come so that they may have life and life to the full. Sa ibang version po, ang ginamit hindi lang life to the full. Yung full po ang gamit superfluous, abundant life. Nag-uumapaw na buhay. Siyempre, kapag tayo po nakaranas tayo ng pag-aalaga ng isang ano no ng isang grape na ano no, na branch or na roots, makikita natin na it's always important to clean that para yung nutrients, yung liwanag at kapag ano yung araw pag umulan tanggap na tanggap noong branch and yung fruit yung nanggagaling sa nature. At ganun po yun. Ang natural po kasi sa Panginoon, magbuo siya ng pag-ibig. Ngayon, kung merong hatred sa atin na naka-black na ganyan, kailangan gupitin ng Panginoon yung kailangan tanggalin ng Panginoon yung para matanggap natin yung purity ng pag-ibig niya. So bago po tayo magpatuloy, I'm so excited to share this very important portion ng buhay natin, yung pruning so that we will become more fruitful. Let us open in prayer. Panginoon, kayo po ang magpala sa aming pag-uusap sa araw na ito. Alam po namin na kailangan namin ng pruning, kailangan po namin ng disiplina. Kailangan po namin, Panginoon, na maging malinis. Kailangan po namin maging maayos, Panginoon, sa pamamagitan ng grasya mo. Hindi sa effort namin, Panginoon, dahil ang effort namin, Lord God, will come to nothing kapag kami ay disconnected sa iyo. And so I pray in the mighty name of Jesus, today you will bless us, equip us, empower us, Lord God, with the understanding para maunawaan namin ng malalim at malawak ano nga po ba ang gusto mong gawin, kung bakit mo kami nililinis, kung bakit mo pa kami, Panginoon, dinidisiplina, at eventually, kung bakit kailangan kami dumaan sa testings, trials, and persecution. Maraming maraming salamat sa pag-ibig mo na ginawad sa amin at patuloy kang nagbabantay, Panginoon, sa amin sa araw-araw. Lord Holy Spirit, maraming salamat po because you lead us to all truth. At ang katotohanan, Panginoon, kapag kami ay patuloy nagpapadisipulo sa iyo, through the people that represents you on this planet, ay, nagiging malaya po kami. Nauunawaan namin, Panginoon, ng malalim na ang ino-offer ng mundong ito ay walang kwenta. And the best, Lord God, use of this life, it's all about loving you back, loving ourselves and loving others.
And those components represent the two greatest commandments. And it simplifies life. Father, we thank you and we ask you, bigyan niyo po kami ng karunungan, bigyan niyo po kami ng talino para maunawaan ang mga bagay na ito. Bigyan niyo po kami ng tabang at lakas na masunod, Panginoon, ng iyong salita. Because your discipline, your refiner's fire will bring out the best in every believer. In Jesus' name. Amen. Amen. Ayan, tayo po ay magpatuloy sa ating session today. There are two things that we're going to discuss today. This is very important in order for us to understand na importante ang disiplina, which is evident sa pruning at syempre yung pagdaan natin sa proseso ng Panginoon. So two things. Number one is embracing divine discipline. Number two is the refining process of God's love. Grabe. Hallelujah. And may the Lord add His power sa ating session today. So pag-usapan po natin embracing divine discipline. Napakaganda po. Alam niyo ang pangako po ng Panginoon, I discipline those whom I love. And it is the one of the most evident proof nito ay nung sinabi ng Panginoon, Esau I hated and Jacob I loved. Si Jacob po, diniscipline ng Panginoon in order for him to eventually become Israel. But Esau, though pinagpala siya, hindi siya dinisiplina ng Panginoon. So if you can stand up with me, Hebrews 12:10-11, Amplified Version, sabi po dyan, for our earthly fathers disciplined us for only a short time, as seemed best to them. But He disciplines us for our good, so that we may share His holiness. For the time being, no discipline brings joy, but seems sad and painful. Yet to those who have been trained by it, afterwards it yields the peaceful fruit of righteousness, right standing with God, and a lifestyle and attitude that seeks conformity to God's will and purpose. Grabe. Grabe po talaga. Alam niyo po, ang spiritual disciplines, napaka-importante. Ang divine discipline, napakalupit po niyan. I remember, no, for a while, I'll just pop this off. Nung ako po ay nag-basketball nung ako high school, hindi ko po makalimutan yung aming conditioning coach. So yung conditioning coach namin, magta-practice po kami pagkatapos namin ng school, which is normally around 3:30, magka-practice po kami hanggang 3:30 to 5:30. Tapos, scrimmages lang po kami noon. Halos wala kaming tubig, puro conditioning, scrimmages, walang laro. And we would only play maybe twice in a week. And hindi namin naiintindihan yun, so naiirita kami dahil mga bata kami, so importante sa amin pala. Hindi sa amin importante masyado yung practice, hindi importante sa amin yung pagkapalakas ng katawan dahil hindi talaga namin naiintindihan. And para sa amin, it was painful, it was difficult. Kasi every time na meron kaming scrimmages, iba yung sakit ng katawan namin pag uwi namin sa bahay. So magagawa ka pa ng assignment, blah, blah, blah. And so, na-realize namin, come game time, and totoong laro na, that's actually meant to strengthen us. Mas mataas ang talon namin, mas malaki yung lung capacity namin, hindi kami kagad napapagod. So pag hindi ka napapagod kasi, yung utak mo mas kalmado. Pag hindi ka napapagod, yung pitik ng kamay mo, kapag pinasa mo yung bola o sinut mo siya, mas malaki ang chances na hindi ka magkaka-error. And so naintindihan namin yun when we were playing an exhibition game after namin ma-experience yung yung grueling na discipline sa pagpe-prepare ng katawan. Dahil yung actual game, it's just the exercise of what we have amassed in terms of discipline. Dahil nasanay kami sa ginagawa naming paulit-ulit na mga bagay-bagay. Nasanay kami sa mga play na intindihan namin kung saan kami iikot, saan kami pupwesto, kanino mapupunta ang bola. Nasanay ang katawan namin na maging malakas, maging matibay. Dahil kaka-practice. And yung practice actually represents perhaps 95% of the effort. 5%, I think, ako lang po ito, yung actual na game. So, ganun po yung ginagawa ng Panginoon sa atin. Hindi po talaga masaya yung na-experience namin bilang mga basketballista. Because if you are a basketball player, you want to play the game. But no, there, there, there is a lot to that. So sinasabi po ng Panginoon dito, yung discipline ng Panginoon sa atin ay para sa kabutihan natin.
para tayo ay maging katulad niya, banal. Ang ibig sabihin po ng kabanalan, it's far from perfection. It's actually moral excellence and ascendancy, ethical living. So tayo po ay mataas ang moralidad natin. Hindi tayo nagpo-porn, hindi tayo nagsisinungaling, hindi tayo na ano, hindi natin inaalaw yung sarili natin kung tayo mga lalaki, matempt na tumingin tayo sa mga litrato o sa mga babae na hindi maganda ang kanilang pananamit, halos ipakita nila ang kanilang katawan. Tayo ay maayos na tatay. Kung ikaw ay nanay, maayos kang nanay, maayos kang makitungo sa iyong mga anak, hindi ka nagsisinungaling, maayos kang makitungo sa iyong esposa. So yan po yung moral excellence, ethical living. Kapag tayo po ay may tutulungan, hindi tayo umaasa na ibabalik sa atin yung tulong. So yun po ang nagagawa ng divine discipline. Ang unang pupuntahan natin ang Panginoon, hindi tao. Ang unang gagawin natin, mananalangin tayo paggising natin sa umaga bago tayo mag-start gumawa ng gawaing bahay o pumasok sa eskwelahan o pumasok sa ating opisina o umpisahan ng ating negosyo. Sa umpisa po talaga mahirap dahil sabi naman sa verse 11, no discipline brings joy but seems sad and painful. Kasi kailangan natin magbago sa pamamagitan ng grasya ng Panginoon. Hindi po to human effort. Kaya po napaaganda pag tinignan natin, ano nga ba ang Greek word o ng discipline? It comes from the word paideia, which means rigorous training and education, a process intended to refine and perfect. Ganun po siya. Kaya nga po sa isang tao na estudyante na hindi sanay mag-aral, parang ang hirap mag-aral. Sa isang musikero na hindi sanay mag-practice, ang hirap mag-practice. Pero sa isang tao na naiintindihan niya ang disiplina ng Panginoon ay para tanggalin ng lahat ng hadlang, lalo na ang kayabangan, lalo na ang self-sufficiency. Inaalis ng Panginoon yan. Rigorous training and education. At ang nangyayari sa atin, nagiging kawangis natin si Kristo. Yan po ang nagagawa niyan. Ang ganda po ng prutas eh. Ang ganda po ng bungang sinasabi ng Panginoon dyan. Peaceful fruit of righteousness. Ano yung peaceful fruit of righteousness? Right standing with God in a lifestyle and attitude that seeks conformity to God's will and purpose. So nagpapasakop tayo sa gusto ng Panginoon dahil ito ang pinakamagandang paraan ng pamumuhay. Tayo ay sumusunod sa Panginoon, ang purpose niya ang ating ginagawa. Isipin niyo na lang po, no, ang gaano karami po ang kilala nating pamilya na hindi maayos, yung tahanan magulo, maingay, nag-aaway, nagtatalo, nagsasakitan. Hindi po yun ang purpose ng Panginoon. Ang purpose po ng Panginoon, bawat tahanan, kung siya ang sentro, ay magsilbing ilaw at asin sa mundo. Para makikita ng mga tao, ito pala ang buhay. Kapag ikaw ay nagpasakop sa Panginoon, maayos yung pakikitungo ng mag-asawa sa kanilang komunidad o sa kanilang mga kamag-anak, sa kanilang mga in-laws. So yun po yung nagagawa ng divine discipline. Nahahasa tayo, naihahanda tayo. Kaya pag may nangyaring hindi maganda sa harapan natin, mamaya pag-uusapan po natin yung testings, trials, and persecution. Nagulo ang ating araw. Naandun pa rin ang gagawin natin ay nakaangkla sa Panginoon. Siya pa rin ang ating uunahin. Dahil nadisiplina po tayo, nadisiplina tayo manalangin, madali sa atin manalangin, madali sa atin magbasa ng salita ng Diyos, mag-meditate dito at sundin siya. Dahil alam natin na kapag sinunod natin ito as part of our spiritual discipline, nagiging automatic yung behavior. Para sa isang taong palamura, automatic magmura sa kanya. Para sa isang taong makadiyos, automatic ang magsabi ng totoo mula sa kanya kahit masakit minsan ang kanyang kasabihin. At ang tao na may disiplina, dinidisiplina niya ang kanyang mga anak. Ito man ay biological o spiritual children. Kasabihin niya yung totoo kahit masakit sa tainga. Handa siyang isugal, ika nga yung kanilang relasyon. Dahil kailangan pag-usapan ang mga bagay na sensitibo na kailangan para mas maging maayos ang samahan ng pamilya.
Malaya ang isang tao na dumaan sa disiplina ng Panginoon. Nagawin ng mga bagay na ito at sabihin ng mga bagay na ito. Dahil alam niya ang kabutihan na magagawa nito. Hindi lamang sa kanyang relasyon sa mga tao, kung hindi sa taong kinausap niya rin. So meron po akong iiwan na tanong sa inyo patungkol sa point number 1 bago tayo pumunta sa point number 2. How do you view corrections in your life? Are they setbacks or are they opportunities for growth? Sa mata po ng Panginoon, ang divine discipline o ang correction ng Panginoon, it's meant for us to grow. It is meant for us to be a better person. Now, ito po ang katotohanan. Hindi ko pwedeng i-downplay ang sinasabi sa Book of James chapter 1 verse 2 to 4. Again, kung maaari po kayo tumayo with me, basahin po natin siya sa Amplified Version. Sabi po dyan, consider it nothing but joy. Sa ibang versions, pure joy. My brothers and sisters, whenever you fall into various trials, magsubok, be assured that the testing of your faith through experience produces endurance. Endurance means leading to spiritual maturity and inner peace. And let endurance have its perfect result and do a thorough work so that you may be perfect and completely developed in your faith, lacking in nothing. So ang mga pagsubok po, iyan ang binibigay ng Panginoon sa mga taong nakalagpas na sa divine discipline. Dahil alam ng Panginoon handa siya. Kaya nga po sabi niya sa Book of Corinthians, the Lord will never tempt you beyond what you can bear. And He will always be faithful because He will give you or provide you a way out. So ngayon nangyari sa atin, dahil ito ang proseso ng Panginoon para tayo ay lalong, lalong humusay, lalong gumaling, lumakas tayo at tumaas ang kapasidad natin sa mga delubyo sa mundong ito. At sa kalagitnaan ng trials, testings, and persecution, meron tayong kagalakan, nababago tayo ng Panginoon. Nahuhulma tayo ayon sa kanyang kalooban at ang unang ginagawa po na ito, tinuturuan tayo talagang umangkla, humawak, kumapit at mag-depend sa Panginoon. Isa po yan sa napansin ko when I went through trials, testing, and persecution, I would always go back to God. And when I go to God, sometimes po yung hirap, yung hinagpis, yung pait, yung bigat sa dibdib, mawawala siya panandalian, pero babalik siya dahil masyadong sariwa pa yung karanasan. So babalik ka ulit sa Panginoon. Babalik na naman yung pakiramdam na hindi maganda. Babalik ka ulit sa Panginoon. So anong nangyayari sa iyo? Nahuhulma ka upang ikaw ay matutong umasa sa Panginoon. Kaya nga po ang sinasabi diyan, we become spiritually mature. 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 Naalala ko po meron akong isang insidente dito sa bahay natin. So, meron po kasing kapitbahay kami na hindi niya po naaayos yung kanyang yung kanyang mga vegetation, yung kanyang mga plants. So, yung normal course ng ulan o hangin na malakas, yung basura na no noong plants, yung refuse nito napupunta po doon sa harapan ng tahanan namin. So, ang ginagawa ko, dinadampot ko kasi nilalagay ko doon sa green waste kasi hiwalay po rito yung waste na mula sa plants. And so, I would do that. So, nalaman 'to ng isang kaibigan ko na Pilipino dito at sabi niya, "Hindi mo kinumpronta yung kapitbahay mo." Sabi ko, "Bakit ko kailangan kumprontahin? Eh, hindi naman big deal 'to." At kapag kinumpronta ko sa kanya, baka mabawasan yung pagkakataon ng kredibilidad ng Panginoon sa buhay ko. Kapag shinare ko sa kanya yung gospel, baka isipin niya, wala akong wala akong spiritual maturity dahil sa pagkaliit na bagay, sabi ko sa kanya na pwede ko naman damputin yung basurang galing sa kanya napupunta sa harapan namin at itapon ko to sa green waste, it's not a big deal for me. In fact, sabi ko nga dun sa kaibigan kong ito, kapag dumating yung panahon that we will have that conversation, wala siyang masasabi against me. And it's part of spiritual maturity. Hindi ibig sabihin mahina ka, ibig sabihin you have controlled strength. You are meek because you can actually control yourself. Kahit meron kang karapatan mag-angas. Ayun ang nagagawa. Ano sabi? That we may be perfect and completely developed in our faith, lacking nothing. I love the word lacking nothing. Kasi normally po, yung perception na we lack something, doon po kadalasan nadidiskaril ang Kristiyano.
Dahil akala niya kulang pa siya. Hindi eh. Ang Panginoon po, intentional siya. Hindi ka niya hayaan magkulang. Ika nga, katang isip mo na lang na kulang ka. Yun yung mangyayari sa'yo kasi hindi mo naiintindihan what God has given you and what God will give you dahil hindi nga ikaw dumaan sa spiritual discipline. Therefore, hindi mo maintindihan yung power ng trials, testings, and persecution. Because you are supposed to be spiritually mature. We are supposed to represent Christ. And so pag nakipag-usap tayo sa mga tao, will they see us credible? Maniniwala ba sila sa track record natin? Maiintindihan ba nila na yung pagiging Kristiyano natin ay genuine dahil yung evidence ng consistency natin sa faith ay alam nila at kitang-kita nila. Yung tipong yung character mo beyond reproach, wala silang mapupula sa iyo. Because they know that you represent Christ and Christ is represented in you. So, uulitin ko lang po para maliwanag. Ang pruning stage po, ito yung discipline ng Panginoon. Dinidiscipline tayo, yung divine discipline niya, so that we have automatic behaviors na naka-align sa kanyang character. Ang testings, trials, and persecution, nangyayari po yan after we have become divinely disciplined. Okay? Para klaro lang po kasi maraming Kristiyano, dumadaan ako sa pagsubok. Hindi, disiplina yan pinagdadaanan mo. Paano mo nasabing pagsubok yan? Hindi ka nga nagpe-pray araw-araw. Wala ka nga ministering matino eh. Hindi ka nga consistent eh. Paiyak-iyak ka pa. Worldly sorrow naman yung iyak-iyak mo na yan. Yung guilt mo nanggaling sa mundo, hindi naman nanggaling sa Panginoon, wherein yung godly sorrow will lead you towards repentance. Alam mong wala ka dapat guilt, pero pag sinabi mo na ayaw mo nang gawin to, talagang you are going to move forward. Hindi mo na uulitin yung nakaraan. So that's where the discipline is. So if you are spiritually mature, then the Lord will allow you to go through the refiner's fire. Just putting it out there para clear po. So, bago po tayo mag-close in prayer, in what ways might God be pruning your life right now for a greater purpose? Marami po kasi tayong mga bagaheng bitbit at nais alisin ng Panginoon yan. Hindi para gumaang lang tayo, kung hindi para mas maging maayos ang buhay natin. Para maibigay sa atin ng Panginoon at maigawad niya sa atin yung tamang pagtitiwala niya. In other words, the Lord will test us in order for us to be ika nga, trusted. Di po ba? Yung if you can be trusted with the little things, God will trust you more with greater things. If you cannot be trusted with the little things, how do you expect God to trust you with greater things? Kaya nga po ang pruning, ito ay importante na para malinis tayo, maalis lahat ng mga pabigat sa buhay natin at walang maging hadlang when we move forward. And so, sa oras po na ito, nais ko pong anyayahan kayong manalangin. Hallelujah. Kapatid, kung alam mo na ikaw ay nagkukulang sa oras ng buhay mong ito, alam mo na nahihirapan kang magpadisiplina at paulit-ulit na lang yung buhay mo because of the lack of discipline. You know, the Lord will never stop until we are all disciplined. So kung hindi tayo madidisiplina, iikot at iikot lang ang buhay natin. And so I pray and encourage all believers na paikot-ikot lang yung buhay. Kaganahan, mawawala yung gana, magsisilbi sa Panginoon, mawawala sa balat ng lupa. That is the manifestation of a life living in sin. Living in self-sufficiency, namumuhay ang isang kapatiran sa ganyang klaseng kapamaraanan sa kanyang kagustuhan. That is rebelliousness, kapatid. You are sinning against God, and every day you are sinning. The Lord will not relent. He will continuously discipline you. It might not be pleasant. There is no joy in discipline, but it will produce fruit. Yung evidence ng ating pananampalataya.
I pray, Lord, that godly sorrow will come upon every believer today so that they will return to you. Yes, return to you, Lord, with a desire to experience divine discipline, leading towards the blessing of maturity and going through trials, testings, and persecution. Kapatid, kung alam mo na ikaw ay nagre-rebelde sa Panginoon at paulit-ulit ka na lang sa iyong buhay na at makasalanan, na ang daming hadlang na dapat mawala, the Lord needs to cleanse you, make you right. Come to the Lord and seek His grace so that you may experience the beauty of His healing, His forgiveness, and then we will pray together. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa pag-ibig mo. Sobrang mahal mo kami that you want us to experience divine discipline. So that there will be fruits in our life. And we will be cleansed. Mawawala yung bigat, Panginoon, ng aming balikat. Mawawala yung hadlang. Mawawala yung mga bagay, Panginoon, na pumipigil sa amin para magpasakop sa iyo. Dahil yun po ang nais mo, na magkaroon kami ng kagaangan sa buhay, magkaroon kami ng kagalakan, kakontentuhan, ang bibig namin ay punong-puno ng papuri at pasasalamat, hindi reklamo, hindi kasinungalingan, kung hindi katotohanan. Ang nais mo sa bawat anak mo, Panginoon, ay maging matuwid, maging morally excellent, maging ethical sa kanyang pamumuhay. And so I pray, please, give us the miracle, Panginoon, of healing, of deliverance, ang mirakulo, Panginoon, ng pag-aayos ng aming relasyon, ang mirakulo, Panginoon, na ikaw ang kikilos sa aming buhay kahit anong mangyari. Ang mirakulo, Panginoon, ng pagyakap namin sa disiplina. At balang araw, Panginoon, marirefine mo kami through trials, testings, and persecution. Panginoon, maraming salamat po sa iyo. Napakadakila at napakabuti. Wala pong imposible sa iyo. Ito po ang dalangin namin. Ang ngalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Maraming salamat sa Panginoon na makapangyarihan sa lahat. And again, if you are going to be part of our virtual evangelist team, please do freely be part of that. I-share nyo po yung content natin sa mga kaibigan, kamag-anak po natin na nangangailangan ng mensahe, ng pag-ibig, ng disiplina ng Panginoon. So i-share po natin ang mga bagay na ito na naging makabuluhan at makapangyarihan sa ating buhay. Sa mga kasama natin sa Zoom, please do stay for a while. We are going to have a short fellowship sa mga kasama po namin sa social media platforms ng SNJ. Please do reach out to us. We would like to listen or hear to your testimony. Or if you are looking for a church, you are more than welcome to be part of our church. May it be a daughter church, may it be a watch party, yung ating mga house churches o di kaya virtual.
It doesn't matter. What matters is, binitbit tayo ng Panginoon sa panahon na to at magkakasama-sama tayo dahil tayo ay isang pamilyang tinawag ng Panginoon na magbuklod, magkaisa at maranasan natin ang kapangyarihan at ang pag-ibig niya. So hanggang sa susunod na linggo, may the Lord bless you, keep you, and may He make His face shine upon you. Goodbye for now. Until next Sunday.